your way. Setting my feet in your way. And turning me to your presence. To be holy things. Tayo po'y sama-samang dumulog sa ating Diyos na buhay. Handa na po ba ang ating mga puso't isipan, espiritu at kaluluwa, katawan? Nawa po ay handa na. Tayo po ay dudulog sa kanyang harapan sa magitan ng pagbasa ng Hosea 14. Po, nasa ano na po tayo, nasa minor prophets na po tayo. 12 po yan. Pagkatapos ng 12 na yan ay nasa New Testament na. Praise the Lord. So, yung Hosea na yan ay naging topic po natin yan for several months. Hindi, parang taon din nata, no? Bena, yung Hosea, naalala mo? Tapos, anniversary natin, yan pa rin ang tema. Doon tayo nag-spend ng anniversary doon sa Double L. Yung Hosea na. Yun ang pinakamaraming attendance po ng ating anniversary. More than 200 po yun. At kumanta doon si Bena eh. Halos pumutok yung ugat ng utak niya doon. Ano man kinanta mo doon, Ben? Todo bigay ang kanyang pag-awit at pagsamba sa kanya. Praise the name of the Lord. Ha? Wala pa si Nonoy? Hmm. Hindi, nandun na siya noon. Nandun na siya. Sa Double L. Pinasundo pa nga natin siya kay ano? Doon sa taga-bundok. Praise the Lord. Nandun na po ba tayo? Hosea 14. Hallelujah. Tayo yan. Teka lang po. Convert ko lang sa Tagalog. Yan. Ang pakiusap ni Hosea sa mga taga-Israel. Sinabi ni Hoseas, mga taga-Israel, magbalik loob na kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Napahama kayo dahil sa inyong kasalanan. Magbalik loob na kayo sa Panginoon at sabihin ninyo sa Kanya, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Tanggapin niyo po kami ayon sa inyong kabutihan upang makapaghandog kami sa inyo ng pagpupuri. Hindi na kami hihingi ng tulong sa Assyria at hindi rin kami aasa sa mga kabayong pandigma. Hindi na rin namin tatawagin na aming Diyos ang mga Diyos-Diyos ang ginawa namin sapagkat kinaawaan niyo po kami na parang mga ulila. Sinabi ng Panginoon, pagagalingin ko ang aking mga mamamayan sa kanilang pagkamasuwayin at taos-puso ko silang mamahalin sapagkat nawala na ang galit ko sa kanila. Pagpapalain ko ang mga taga-Israel. Ako'y magiging parang hamog sa kanila na nagbibigay ng tubig sa mga halaman. Sila ay uunlad gaya ng halamang liryong namumulaklak. Sila ay magiging matatag tulad ng puno ng sedro sa Lebanon na malalim ang ugat. Sila ay dadami na para mga sangang nagkakadahon ng marami. Sila ay magiging tanyag na parang puno
ng olibo na maganda at ng puno ng sedro ng Lebanon na mabango. Muli silang maninirahan sa kinakalinga ko. Sila ay uunlad na parang trigong yumayabong o ubas na namumulaklak. At magiging tanyag sila na gaya ng alak ng Lebanon. Mga taga-Israel, lumayo na kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ako ang tutugon ng inyong mga dalangin at ako ang kakalinga sa inyo. Poprotektahan ko kayo. Ako'y magiging parang puno ng sipres na mayabong na magbibigay ng lilim. Ako ang nagpapaunlad sa inyo. Naway malaman at maintindihan ng may pangunawa ang mga nakasulat dito. Tama ang mga pamamaraan ng Panginoon at sinusunod ito ng mga matuwid, pero nagiging katitisuran ito sa mga suwail. Pagpalain nawa ang Diyos ang kanyang salita at ng araw na ito ng ating pagsamba, oras na ito ng ating pagsamba. Nay, ikaw ang mag-opening prayer. Puri ng Diyos, salamat sa umagang ito. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama, sa oras nito. Salamat sa kabutihan mo. Bambangat nandito na sa atin yung sinasabing bagyo, no? Pero huwag lang tayo mag-alala. Tiwala lang tayo kay Lord. Purihin ng Diyos sa oras nito. Napakabuti ng Lord. Salamat sa oras nito na andito ka kasama namin. Pangunahan po ninyo kami, Panginoon, na at palakasin sa umagang ito. Salamat din sa mga kalakasan. Pagising pa lang namin sa umaga. Hinihanda namin ninyo ang lahat ng bagay sa mga anak mo, Panginoon, upang sumamba sa oras na ito. Ikaw ay mataas, purihin, sambahin ang pangalan mo. Salamat din sa mga inihanda mo, lalo na sa mga anak mo, Panginoon, na dumanas ngayon sa kalamidad. Panginoon, panalangin namin sa kanila sa mansulok ng bundong ito, saan lugar, Panginoon, andun yung mga anak din ninyo, Panginoon. Kailangan kalingain po ninyo sila, Panginoon. Bigyan mo kalakasan at huwag mo babayampan. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng ah, pag-ano sa kanila. Panalangin lang namin na huwag mo sila pabayang, Panginoon. Salamat din sa umaga ito na ang lahat ng mga nakasama sa Zoom, kapatiran namin. Salamat, Panginoon, na dapat unahin ka, Panginoon. Ang dami man ka mga kaabalahan. Salamat din. Sana may tabi nila. Ikaw ang Panginoon. Una sa pagsamba, Panginoon. Salamat din sa lahat ng bagay, Panginoon. Sa mga nakarinig sa salita mo, Panginoon. Na hinahayag mo, Panginoon. Lalo din sa mga kapitbahay. Sa mansulok na ito, Panginoon. Dahil sa oras na ito, ang dami sasamba ngayon. Narinig sa mga kapitbahay, Panginoon. Na maggawa ka rin ng pangarap, Panginoon. May gagawin ka po, Panginoon, sa kanila. Salamat din na hindi naman na mawala ang salita mo pagbabalik sa iyo, Panginoon. Hindi ito na walang kabuluhan, kundi nagkakaroon din, Panginoon. Kaya purihin ka sa lahat ng bagay, Panginoon. Karamdaman man sa mga anak mong Panginoon, ikaw po ang nagpapagaling. Kaya wala kami inaasahan, kundi sa iyo lang po. Salamat sa umaga ito, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. The Book of Lamentations. It's a unique book in the Old Testament that contains 5 poems from an anonymous author who survived. How great the chasm
that lay between us. How high the mountain Tayo po sumamba habang pinapakinggan natin ang awitin ng Living Hope. desperation. I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Oh, who could imagine so great a mercy? What heart could find such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken. I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living Lord. Please don't set me free. God's lost his grip on me. You are broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living Lord. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. And out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. That's good news. Sing that again. Then came the morning that sealed the promise. Your baby body began to Jesus Christ, my There's nothing we have today. No. There's nothing I have to be to you, Jesus.
You're everywhere. You're everywhere. Jesus, you're everywhere. You're the King of Kings. You're Jesus the victory. Every time. You're the Jesus Christ. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Tunay na si Jesus ang ating buhay na pag-asa. Hallelujah. Nalangin ulit tayo. Ama, inaalay namin ang hallelujah. Inaalay namin ang aming papuri sa iyo. Inaalay namin, Panginoon, ang aming pagsamba. Sa inyo lamang, aming Diyos na buhay na si Yahweh, sa magitan ng inyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Nawa makarating ang pagsamba na ito at aming papuri, pasasalamat. Makarating din ang aming efforts, Lord, sa harapan mo sa pamagitan ng pagsamba sa umaga na ito, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. We give you glory. We praise your name. We lift your name up high. Salamat, Panginoon, sa magandang umaga, sa pangako mong proteksyon, pag-akap sa lahat ng mga anak mo sa gitna ng bagyo. Salamat, O Diyos, na ang iyong mata, ang iyong atensyon, ang iyong pagkalinga ay hindi nawawala. At higit sa lahat ng iyong pag-ibig, Panginoon, nandyan lagi na nagbabantay sa amin, yung mga akap sa amin at nagpo-protect sa amin. Thank you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga. At tayo ngayon ay magpasalamat. No? Bukas na po. The table is now open for anyone to praise the Lord, to give thanks to God, or to share blessings, to share anything that can build us, build the body, and encourage. Papasalamat. Dumating yung may parcel. Puri ng Diyos, puri ng Panginoon at nung Thursday ay dumalo ako sa gawain ng Synagogue for Jesus sa may bayan ng sa may Daang Bakal. Puri ng Diyos at ang senior ni Pastora Presi ay sa Esther chapter 3 na ang babae ay hindi lang ngayon sa panahon na to, ang babae ay hindi lang sa sulok o hindi lang sa kusina, hindi lang sa kwarto, sa bahay lang, kundi ang babae ngayon ay free na sa lahat. Hindi yung free na ibig sabihin kalayawan, kundi sa gawain ng Panginoon. Free na lahat para sa gawain ng Panginoon. Yun ang senior na dati kasi, ang anak pala niya 3. Doon ko lang nalaman. So,
masaya ako na umattend ng sa nangyari sa akin, nakaka-attend na ako. Basta pumayag lang si Brad Noy. Praise the Lord. At nakaka-attend ako. Kaya purihin ang Panginoon at si Pastor Josephine naman nung araw na yon nakakalungkot. Sinumpong pa siya, 1 hour nagpaalam siya. Sabi, sa table lang kami, nagkakainan ng ganyan. Siya, nagpaalam, gumanon lang siya. Babay, lumabas na siya. Bumaba na siya. Akala namin, nakauwi na. Yung pala, pag uwi namin, hala, sino kaaway nun? Sabi, nagulat kami, sino kaaway nun? Sabi, dalawang mama nag-aakay sa kanya. Hindi siya nun. Parang, sabi, sino kaaway nun? Wala sa isip namin na sinumpong na pala siya sa araw na yun. Yung araw pala na yun, sumpong na niya. So, praise the Lord, ganun talaga ang buhay. Ngayon ay so far, sabi ni Pastor Endab, nagpapagaling, maganda naman daw ang response. Kaya lang naanuhan siya, naputukan siya ng ugat sa brain. So mahirap na yun. Puri ng Panginoon, at least pag kahit pa paano, wala pa yung senior. Bata pa yun, si Pastora Josie. Mas matanda nga yan si Pastora, yung kapatid niya eh. So, mas bata yung si Pastora Josie. Yun yung ng Mantrade at saka sa bilangguan, nagba-Bible study yun sila. Purihin ng Panginoon at sana makalagpas siya sa na yun, sa sakuna na yun na dumating sa buhay niya. Purihin ng Panginoon at unti-unti, nakaka-attend ako sa 23 Noy, meron tayong lakad. 9 o'clock pa lang. Ay, 10 ba? 9 or 10. Pumunta na tayo dyan sa pare pastor na sabing opisina daw. So, purihin ang Panginoon. Pasalamat ako sa Lord na unti-unti nakakalabas na ako at nakaka-attend kahit na sabihin na pili ako. Ang pinahawakan ko nga sa mensahe ni Pastora Presi na hindi ang babae ay hindi rin tayo nakatalaga sa isang sasulok lang. Ano man ang kalagayan natin, kung kaya natin, ay tayo ay humayo. Praise the Lord. Puri ng Panginoon. Yun lang ang aking patotoo. Meron pa ba? Praise the Lord. Hallelujah. At kung wala na, ay maghahanda na ako sa ating muni-muni nating salita ng Diyos. At, okay, meron pa? Sige. Okay. Meron po ba? Wait lang po. Sige po. To say. Your God. Yan, spotlight na. I say you to God for protecting me and keeping me safe, and also helping me with my disease. Nangangat. Okay? Praise the Lord. Yan po natin na nangayayat.
Amen. Nasa bahay na ba siya? Sa hospital pa po. Nasa hospital. So, papatuloy natin siyang prayer. Alala ko nung pinagpipray ko yung partner ni Nanay Nining, sabi ko, tawagin niya si Jesus. Yung time na yun, nung habang nagpipray ako, wala siyang ginawa kundi Jesus, Jesus, Jesus. So, speak Jesus. There's healing in the name of Jesus. Amen. So, dito po tayo sa, thank you, Jello. Pagalingin ka at palakasin ka ni Ama. So, itong Hosea, ito yung first sa minor prophet. Ano po? At, okay, natapos natin yung 5 major prophets sa Daniel. So, yung 5 major prophet, kung tawagin ay, ang 5 na yun ay Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel. Tapos sunod, 12 na. Memorize nyo yung 12. Hosea, Joel, 5-5 para hindi mahirap. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Obadiah, Obadias, o Obadiah, Obadiah, Jonah. Diba? Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah. Yan. Tapos, susunod ay Micah, Nahum, Habakuk, Sephaniah, Haggai, Sekariah, Malakay. Yan. Tapos na yung ating Old Testament na ilan? Ilan yung Old Testament? 39? 36? 39. Kasi 27 yung New Testament. So yan. Ako lang ang binibigyan ko ng karapatan makalimot, hindi kayo. 39, 27. So yung 39, tapos yung sa Malakay. Yung Malakay, yun yung huling cry ng propeta. At ang pinapangaralan niya doon ay yung mga saserdote. Yung mga ngaral at mga lingkod ng Diyos, ng mga saserdote. Yun ang pinapangaralan niya doon. At ganun din yung mga leaders, mga fathers sa bayan ng Israel. At number 1, sinusumbatan sila ng Diyos sa kanilang mga pagkukulang. So basically, ang prophets o Book of the Prophets, basically sinasabi ko nga sa inyo, ito yung mga kapahayagan ng Diyos sa mga kasalanan ng kanyang bayan. At ang Hosea, particularly sa Northern Kingdom. Kasi nung time na yan, di ba magkahiwalay na ang Northern Kingdom at Southern Kingdom. Naglingkod o nagpahayag si Hosea sa Israel, yung Northern Kingdom. Hindi yung kabuuan, hindi siya sa Judah nagpahayag. Iba yung propeta ng Judah. At halos kasunuran niya si Jeremiah. Na? So sa kapahayagan na yan, kasi ang Northern Kingdom o ang Israel ay hindi nagkaroon ng mabuting hari. Yun ang kalungkutan sa kanila. Never sila nagkaroon ng good king. Lahat ay puro mga palso na king. Kaya medyo... At ang kaibahan ng propeta na ito ay hindi lang siya nagpahayag ng kanyang kapahayagan ng Diyos sa Israel, kundi dinramatize niya to sa totoong buhay. Pinakita niya ito sa magitan hindi ng role-playing, kundi ng pamumuhay niya. No? Siya bilang nagkakatawan sa Diyos at ang kanyang asawa bilang kumakatawan sa Israel. Tayo manalangin. Ama, salamat sa pagbigay mo ng kaunawaan sa magitan ng banal na Espiritu at sa magitan ng kapahayagan sa Hosea. Thank you na pinakamahalaga, O Diyos, ay makilala ka namin sa magitan ng aklat na ito. Kung sino ka at ano ka at paano ka, O Diyos,
nagmahal at umibig na rin tapat sa amin lahat. Hindi lang sa bayang Israel, kundi sa lahat ng mga naging anak mo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father in heaven. We give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. So naalala nyo, ang ang Hebrew word ng love diyan na ginagamit sa Hosea ay yung hesed. Yung tinatawag na loyal love of God. Kasi nga, yung time na yan, ay galit na galit na ang Panginoon. Kaya nakita mo yung sa 14, binasa natin, di ba? Tumatawag siya na magsisi, wag na kayong umasa sa Diyos-Diyosan, sumamba sa Diyos-Diyosan, sa ibang bayan, no? Kasi ang tendency naman talaga ng tao kapag nangailangan ng tulong, o kaya pagka naligaw ng landasin, o kaya pag nakalimot sa Diyos, ay ang tingin niya ay level lang. Ang tawag diyan ay yung vertical. Horizontal, hindi vertical. Horizontal ang tingin niya. Kaya kung sino yung una niyang makakita, yun ang una niyang pwedeng hinga ng tulong, di ba? Lapitan. O kaya pagka na-deviate siya, naghahanap siya ng sasambahin, yun yung una niyang makikita. Level lang eh. Kasi yan ang weakness o characteristic ng tao. Pero ang tayo, pinapayuhan na tumingala. No? Naalala ko yung si Nebuchadnezzar dyan sa Daniel. Nung siya pinarusahan ng Diyos, kasi yumabang siya. Sabi niya, "This is my kingdom." Parang siyang Diyos. Nakikita niya, doon siya sa ibabaw ng kanyang palasyo. At siya, nung time na yun, naghahari, sila yung naghahari, yung haring Babylonia. Aba, dahil sa nainisan Diyos, ganun ba? O, binatukan siya. Pagbatok sa kanya, nawala siya sa sarili niya, nabaliw-baliw, ika nga. At namuhay na parang hayop dun sa kagubatan. Hindi nila yun maitali. Dahil pag tinali nila, kakalmutin sila. Humaba yung mga kuko, tumalim, na parang hayop, no? Pero doon sa story na yun, sabi niya, nung makawari-wari siya sa sarili niya, biro mo, hayop na yung isip niya, pero nakaisip pa rin, ha? Tumingala siya. Tumingala siya! Ha? Kuya, grabe. Sabi niya, meron nga palang Diyos dyan sa taas. At pagtingala niya, nanalangin siya, humingi siya ng tawad, at nagpakumbaba siya. At doon, bigla siya nagkaroon ng totoong katinuan. Bumalik sa palasyo, nahugasan, naging hari ulit. At nag-declare, walang ibang Diyos kundi ang Diyos ng Israel. Sabi niya, kung sino sasamba sa ibang Diyos, papatayin ko. Dati yung una niya, pag sasamba dito sa Diyos na to, naginawa ko. Pag may hindi sasamba, tapon sa pugon. Pero nung siya ay magkaganon, na naging Christian siya, na born again siya. Na born again siya. So pagkatapos nun, yung sa Hosea naman, makikita natin, yung sa kabilang kingdom, yung sa northern kingdom. Sabi ng Diyos, sige, punta tayo sa chapter 1, no? Sabi dito, ito ang ipinahayag ng Panginoon kay Hoseas na anak ni Biri, noong magkakasunod na naging hari sa Judah sina Uzziah, Jotam, Ehaz at Hezekiah, isa sa mga mabubuting hari. Habang naghahari naman yung sa Israel si Jeroboam na anak ni Joash. Ito ang unang sinabi ng Panginoon kay Hoseas. Mag-asawa ka ng babaeng nangangalunya. At ang inyong mga anak ay ituturing na mga anak ng babaeng nangangalunya. Ito ang magiging larawan ng kataksilan ng aking mga mamamayan sa akin na kanilang Panginoon dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. No? Grabe, no? Yung kapahayagan ng Diyos sa Israel ay hindi lang reenactment. Talagang tinutuon niya sa buhay niya. Hindi siya tumutol. Napakabawal po na pumatol ang isang Israelita sa mga maduming babae. No? Sila po ay nasa slave, Tapos pagbayaran sila, bibilin, o kaya susuli, o kaya arkilahin, no? Nasa slave, sila. Group. At pag doon ka namili, no, baka itakwil ka rin ng kapwa mo Israelita. Hindi ka pwedeng makalubilo. At saka lalong mahirap siyang pakinggan. Kabay sabihin ng asawa niya ni hostess, prostitute, di ba? Ngayon ay
Pero, sabi ng Diyos, di ba? Sabi ng Diyos, ito ang magiging larawan ng kataksilan ng aking mga mamamayan sa akin na kanilang Panginoon. Yun daw ang larawan ng kataksilan ng Israel sa Diyos. Yung si Gomer na naging asawa niya. Ang pangalan niya ay Gomer. Tayo po ang Gomer ay lalaki. Dito po ang Gomer ay babae. Hindi bading, babae po. Dahil nagkaanak siya ng 3. At sa kanyang 3 panganak ay meron ding meaning. Pati yung anak may meaning. Nakapahayagan sa Israel. No? Una, Jezreel. Sinabi ng Panginoon kay Hoseas, Jezreel, ipangalan mo sa bata dahil hindi na magtatagal at parurusahan ko ang hari ng Israel dahil sa ginawang pagpatay ng ninuno niyang si Jehu sa lungsod ng Jezreel. Ang ibig sabihin daw ng Jezreel ay scattered. Kaya nga nung time na yun, na in-scatter na ni Lord, o pinunta na sa Babylonia, napunta sa Syria, napunta kung saan-saan, nag-scatter na sila. Nagpulasan na sila. Pero may nagkaroon ng first homecoming. Yun na nga yung panahon ni dito rin kay sa mga napag-aralan natin. First homecoming, di ba? Ni Ezra at Nehemiah. At sino yung umiyak para payagan ulit? Yun yung second homecoming. Nalimutan niyo na? Nalimutan ko na rin. So, hanggang sa mabuo ulit yung Jerusalem. Pero nung time na yan, yung time na to ni Hosea at Jeremiah, balak pa lang niyang wasakin ang Jerusalem dahil nga bilang pagpapalo niya sa buong bayan ng Israel. Papaluin niya. At ito yung larawan. So at pagkatapos nagkaanak ulit siya, ang pangalan ay Lo Ruhama. Ang ipangalan mo sa bata. Sabi niya, dahil hindi ko kaawaan ni patatawarin ang mga mamayan ng Israel. Lo Ruhama. Yan sabi niya, ibig sabihin na nagagalit ako. Hindi ko kayo patatawarin. Talagang papaluin. I will judge you. I will punish you, no? Tapos sabi sa sumunod na anak, nasa na? Loami yun eh. Ha? Loami. This means, hindi ko na kayo bayan. Sabi niya. Sabi niya sa 8, nang maawat na ni Gomer si Lo-Ruhama sa pagsuso, nabuntis ulit siya na nanganak ng lalaki, sinabi ng Panginoon kay Hoseas, Loami. So lalaki, no? Lalaki. Loami, ang ipangalan mo sa bata dahil ang mga mamamayan ng Israel ay hindi ko na mamamayan at ako ay hindi na nila Diyos. So ibig sabihin, nag-break sila ng covenant nila. No? Ang Diyos nakipag-break ng covenant niya sa bayang Israel. Kung paano mag-asawa si Hosea sa si Gomer, ang Diyos at ang Israel ay betrothed to each other, magkatipan, engaged to marry. They are betrothed with each other. Ibig sabihin, kasi hindi pa sila kasal. Pero sa konsepto o kultura, kapag ikaw ay may engagement, hindi ka na pwede makipag basta magloko o mag-break up, no? Dahil kung hindi, damage yan. Meron pong karampatang kaparusahan sa kautusan ng mga Israel. So, yun po yung konteksto nun. No? Ang pangalang Hosea, ang ibig sabihin din daw niyan ay galing sa root word na kung saan ay ang meaning ay salvation. So 3 na, no? Naalala nyo? Yung Joshua, ano pa? Yung Yeshua, si Jesus, no? At saka yung Hosea. Galing din sa root word ng ibig sabihin ay salvation. So, pero ito daw Hosea, merong parang dinagdag na salita para pagka
merong additional siyang idea na pag binuo mo, ang ibig sabihin Yahweh is salvation. No? Yan yun, yung Joshua at saka Jesus. So yung Hosea, yun lang yung salvation. Yung Joshua and Jesus, yun Yahweh is salvation. Yung pag may kadugtong. No? Na ang ibig sabihin, as God's messenger, Hosea offers the possibility of salvation if only the nation will turn from idolatry back to God. So, ang ibig sabihin nito, ikaw Hosea, no? Kaya pala hindi na niya kinonvert yung kanyang pangalan. Di ba kasi ang Diyos nagko-convert ng pangalan para magpahayag ng mga kapahayagan. Ito si Hosea, mismong pangalan niya, kaligtasan ang ibig sabihin. Kasi, ang ibig sabihin daw, nag-aalok ng kaligtasan ng Diyos sa bayan kung tatalikod sa kanilang mga Diyos-Diyosan o pagsamba sa ibang Diyos. Praise the Lord. Ito po yung nangyari nung circa 755 to 710 BC, no? Kaya nga po, nasa pagitan yan yung mga kapahayagan ni Isaiah at saka ni Jeremiah kung titignan mo. At ito po ang talagang pinaka-konteksto nito, no? At ang prophecy niya ay, sabi dito, na siya ay faithful husband sa unfaithful wife. At pag sa Diyos naman, faithful husband ng Diyos sa wayward people. Sabi dito, wayward or unfaithful people. No? So, ang pinapayag nito, basically, katulad ng mga ibang mga propeta na sinasabi, God abhors the sins of His people. Naiinis, hate niya, kinamumuhian niya ang kasalanan ng kanyang bayan. No? Minsan sabihin siguro, ba't ba kayo napili-pili ko? Pero actually, kahit naman hindi sila ang piliin, ganun pa din. Di ba? Magkakasala at magkakasala pa rin. So, wala sa lahi yan. Nasa nature yan ng tao. No? Pangalawa, judgment is certain. Totoong magkakaroon. Sure, nahuhusgahan sila ng Diyos. Yan ang pinaka-outline ng Hosea. At ang pangatlo, siyempre, yung sinasabi nga nila, return to me and I will return to you. Na sinasabi ng Diyos, no? God's loyal love stands firm. Hindi nagbabago. Hindi nagmamaliw. Sabi niya doon sa Lamentation, di ba? The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Yan yung faithfulness of the Lord. Yan dito yung loyal love niya. It remains forever. Na para bang kahit na iniwanan siya ng kanyang pag-ibig, nandun pa din siya naghihintay na manumbalik sa kanya ang kanyang iniibig. Wow, grabe ka faithful ah. Parang may kilala ako niyan. Si Lord, di ba? Si Lord. Oo nga, hindi nagbago. Kaya nga, nag-run away ito. Nag-run away yung kanyang asawa. Pero sabi ni Lord, kunin mo ulit. Bilhin mo ulit doon sa bumili. Di ba? So, yun yung, yung chapter 1 to 3, it speaks of, it portrays the adulterous wife and faithful husband. Bilhin mo ulit. At ganyan talaga. Kaya tayo, sa araw-araw ng buhay natin, nagkakasala tayo. Hello? Pero at the end of the day, we will learn that the love of God remains throughout the day. Ang tao kasi, mahirap maging consistent. Kasi tao yan eh. Kaya nga sa umpisa pa lang, nagpe-pray ka na dapat. Para na open ka na sa guidance ng Lord. Tapos, bago ka matulog, nagko-closing prayer ka. Para at the end of the day, na-entrust mo yung lahat ng gusto mong i-entrust kay Lord. Diba? Oo. Pagising at bago matulog. At habang kayo malay mo, habang kayo nananaginip, kausapin ka ni Lord. Diba? Ganyan nangyari kay Jacob. Habang siya'y,
nagkaroon siya ng vision na nakikipaglaban siya sa anghel. Pero sabi, nakikipaglaban siya sa Diyos kasi nga, inatanggihan niya yung utos ng Panginoon na makipagano siya kay Iso. Kasi iniisip niya, baka patayin siya ni Iso kasi niloko niya yun di ba? At habang sinusunod niya ang Lord, nagkikipag-wrestling pala siya sa puso niya, kaya yun ang nangyari. Pero totoo pala siya nagkikipag-wrestling sa puso. At para maalala ni Jacob na, hoy, di ka naman mananaig sa Diyos. Pinilayan siya sa kanyang pigi. Kinabukas sa pagising niya, ganito siya maglakad. Di ba? Hindi, inaalala niya na hindi mo pwedeng labanan ng Panginoon kung tutuusin. Sundin mo kalooban. Pero nag-i-strategize pa rin siya. Doon ako sa likod, ha? Yung mga bata, lagay mo sa likod. Pati ako sa likod. O kaya, ganyan, no? Kayo una. May regalo kayo. Yes, kayo una, tapos magre-regalo kayo. Ayan. Kasi doon siya natatakot tayo, di ba? Sa ating pagiging takot sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, talagang napipilayan tayo. Tayo naman talaga mapipilayan. Kaya sabi nga, pag nilalabanan mo ang Diyos, sumisipa ka sa tulis. Ikaw pa rin ang masasaktan. No? Kita mo si Jonah, kala niya makakalusot siya. O, di ba, binagyo siya. Sabi niya, sige, para matahimik ng dagat, tapon niyo na lang ako sa dagat. O, nung tinapon siya sa dagat, nanahimik ang dagat, kinain siya ng malaking isda. At doon siya na, 3 araw siya doon, okay lang sa kanya, pero hindi siya natutunaw. Kaya sabi niya, Lord, sige na, nagsisisi na ako. Nagsisisi na po ako. So pagbuka ng isda, nandun siya sa Ninive, yung gusto niyang takbuhan, ayaw niya dun Wala siyang magawa. Ba? So in turning against the will of God, medyo may yung consequence. May consequence yan yun lang po. Anyway, it is a reminder to all of us. No? At yung chapter 4 to 14, it speaks of the adulterous Israel and faithful Lord. No? So yung 1 to 3, pinakita yung adulterous wife and faithful husband na si Hosea. Adulterous wife na si Gomer and faithful husband na si Hosea. At chapter 4 to 14, pinakita yung adulterous Israel and faithful Lord. So, yan po ay ang Hosea. So kung darating kayo sa punto sa buhay na asan nga ba ang Panginoon sa buhay ko, basahin niyo yung Hosea. Kasi baka ikaw naman ay nasa mercy ng Lord, pinaparusahan o binibigyan ng mensahe mula sa Kanya dahil sa katigasan ng ulo. Basically, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pangalawa, sa pag-asa sa ibang bayan. Pangatlo, yun nga, yung vertical perspective ng tao, nandito lang siya. Dapat titingala siya sa Panginoon. So, pag tayo po ay unang humingi ng tulong sa iba, bago sa Diyos, yun. Parang ganun. Di ba? Sabi nga nila, bakit doon ka nagkukonsulta? Sabi ng propeta, dahil sabi ng Diyos yun sa kanya. Ba't nagkukonsulta siya doon sa manghuhula? Ba't hindi siya sa akin magkonsulta? Bakit siya tumatakbo doon sa Syria para humingi ng tulong? Ba't hindi sa akin siya humingi ng tulong? Ganyan yung idolatry na picture ng Israel. No? At pagkatapos, bukod pa doon sa talagang actual na, gumagawa sila, nagwo-form sila ng sinasamba nila. Kasi gusto nila, nakikita nila yung sinasamba nila. Sabi niya, nagkukonsulta kayo sa hindi kayo sinasagot. May bibig, hindi makapagsalita. May mata, hindi makakita. At may tenga, hindi makarinig ang sinasamba niyong Diyosan. Actually, hindi Diyos, kundi Diyosan lang. Di ba? So, yung makikita mo yun ng mga salita sa prophecy, sa book of the prophets. Yung mga ganon. Yung laging sinasabi ng Diyos na, ba't nalilimutan nyo lagi yung ginawa ko para kayo yung mga ninuno nyo Para kayo yung mga manang kayo sa mga ama nyo at magulang nyo. Na laging lumilimot sa akin.
Ako yung nagtubos sa inyo, sa iba kayo nagpapasalamat. Parang yung nataalala ko yung uncle ko. Namin lola mo, ako nagbigay ng pera sa Diyos na nagpapasalamat. Natawa na lang ako, ha? Sabi niya, yung lola mo, ako nagbigay sa kanya ng pera tapos sa Diyos na nagpapasalamat. Pero later on, dahil sa ginagawa niya ng lola ko, ang uncle ko talaga, siya talaga ang na-born again sa kanila magkakapatid ng daddy ko. Hanggang sa paghuli ng sandali, talagang nag-serve siya sa church. Nakita niya talaga. Ang Lord talagang, nakita niya kumikilo sa buhay niya. Natawa na lang ako sa kanya nun. Lola mo, sabi niya gano'n. Nga. Pero later on, naunawaan na niya. Okay, so sa Matthew 2:15, in-apply ito ni San Mateo, no? Yung salita ng doon sa Hosea 11:1. Tingnan natin muna yung Hosea 11:1. Sabi dito ay, when Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. Na ano daw to, kinote daw to ni Matthew, no, sa 2:15. Sabi dito, ayan. Sabi dito, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet. No, si Hosea yon. Saying, out of Egypt, I called my son. So, prophetic pala yun. So, sa Hosea, speaking of Jesus through the Bible, dyan sa Hosea, ay yung pala, prophetic pala yun sinasabi nila. Sinasabi niya na doon sa out of Egypt, I called my son. Kasi nung time na papatayin ni Haring Herod, ang lahat ng bata, 2 years old pababa, anong ginawa ni Mary at ni Joseph? Pumunta sila sa Egypt para magtago, para hindi mapatay si Jesus. Kaya mula sa Egypt, nung mamatay na yung Herod na yon, bumalik sila. Kaya sabi niya, nung time na yon, yan, no, punta sila, they have flight into Egypt, no? Sabi niya, arise, take the young child and his mother, flee to Egypt. Yan, para matupad daw yung prophecy ni Hosea na sinasabing, out of Egypt, I called my son. Ang galing, ano? So, yun yung mga stories. Kahit sa New Testament, sila yung nag-interpret ng mga prophecy sa Book of the Prophets. No? Kung babasahin mo yon, parang wala namang meaning yon, di ba? Yung sabi niya, when Israel was a child, I loved him, and out of Egypt, I called my son. Kasi nung time na yun, taga nasa Egypt naman talaga ang Israel. Di ba? Dahil nga, doon sila nagpakubkob nung magkaroon ng taggutom na matindi nung panahon ni Jacob o ni Israel. Kaya hanggang sa nagkamatayan na sila lahat doon at lumago sila doon, lumaki sila doon, naging milyones. Yung 70 person na lahi ni Israel ay naging millions. Almost 3 millions. Kaya from then on, 460 years, inalis na sila ng Diyos doon. So, Israel basically talaga speaks of Jesus. Doon time na yon speaks of Jesus, His Son. Yung bilang nation din. At yung time na yon bilang Jesus, na-identify siya. Jesus was identified with Israel sa suffering, sa danger, saan pa? Na-identify si Jesus with Israel sa yung slavery, di ba? Actually, hindi naman siya slave, pero nagkatawang tao siya para siya naging slave din ng human nature. Yan, diyan na-identify si Jesus. Na-identified din with Israel. Naging picture. Yan. Kaya kinote daw yan ni Matthew
to show that the exodus of Israel from Egypt as a new nation was a prophetic type of Israel's Messiah. Yan. Who was also called out of Egypt in his childhood. Yan, both Israel and Christ left Palestine to take refuge in Egypt. Christ's identification with our plight and his loving work of redemption can be seen in Hosea's redemption of Gomer from the slave market. So nakita natin dito si Jesus. Sino si Jesus sa Hosea na to? Siya yung husband na laging tumutubos kay Gomer doon sa slave market. Kung bakit, ang nature ni Gomer, hinahanap niya yung dati niyang buhay. Namimiss niya. Yung madami siyang customer. Madami siyang pera. Madami siyang tagahanga. Namimiss niya. Kaya pupunta siya doon at magpapabenta. No? At gagawin naman ng Diyos, o kunin mo ulit yung asawa mo. Kasi kung hindi naman so utusan ng Diyos si Hosea, hindi niya gagawin yun. Kaya niya yung ginagawa at tinutusan niya yon para ipakita kung gaano siya katapat sa kanyang bayang Israel. Kahit na ikaw pa naging wayward, kahit ikaw pa lumayo ng lumayo, ako nandito naghihintay pa rin sa'yo. Tama yung kanta ni Ariel Rivera. Ay, Ariel ba yun? Ay, hindi pala ni yung namatay. Limutan ko na. Pangalan ng kumanta ng lumayo ka man sa akin. At ako iyong limutin. Tama. At ako iyong limutin. Narito pa din ako. Ganyan. Pagkat saan ka man naroroon. Yan. Ganyan ang love ng Lord sa Israel. Praise the Lord. Hallelujah. And that is the Hesed love of God. Stay faithful and loyal to all of us. Yan po ang Jesus of Hosea. No? Una, naka-identify siya sa ating endangered life and enslaved life. Tapos naki-identify naman siya sa bilang redeemer dahil yun naman talaga siya bilang redeemer ni Gomer na a slave of sin. Praise the Lord. Hallelujah. So, that's it, no? Kaya titignan mo tong Hosea na to. Pagka ito binabasa mo, ma-imagine mo gaano kalalim, gaano katapat, gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pagka yung awit natin, di ba, Bena, na sing taas ng langit ang pag-ibig ng Diyos. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. No? Masusukat mo ba yung langit at lupa sa taas? At no? Hindi mo masusukat. Ganon yung pag-ibig ng Diyos. Hindi mo masusukat. At in relation to our sin, kung gaano daw kalayo ang kanluran sa silangan, ganon din daw kalayo niya ilalayo ang ating kasalanan. Bakit po? Hindi yun magkikita. Nagkikita po ba yung north and south, saka west and east? Hindi po yung magkikita. Kasi pag yun nandito, lumipat doon, yun nandito, lilipat dito. Yeah. For as high as the heavens above, katain mo yun? So great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Pero doon sa verse ng Psalm, asan yun? Sa verse ng Psalm. So, hanapin niyo yung sa verse ng Psalm. Sa 103 yata yun eh. 103 or 113. Sige, unahan oh. Kasi maaga pa naman, 10:38 pa naman. Sino merong kung meron kayong madali yung mahanap. Meron kayong concordance sa inyong cellphone. Tama ba? Tama. Ang galing ko. Sa 103. Psalm 103.
Verse 11. Hallelujah. Sabi dito, for as the heavens are high above the earth, so great is his mercy toward those who fear him. 12. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Gusto ko ituloy niyo pa yan. 13. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. 14. For he knows our frame, for he knows our frame, and he remembers that we are but dust. Grabe yung attention sa atin ng Panginoon, di ba? Grabe yung covenant love niya sa atin, yung loyal or hesed love niya sa atin. It remains. Kahit na ikaw magtaksil, maghihintay siyang magbagong loob ka at maalala mo siya. Grabe, di ba? Hallelujah! Kaka-enlighten ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit na anong mangyari sa atin, God is good. God is faithful. God is loving loving us with an everlasting love. Tayo manalangin. Napakabuti mo, Ama. Hallelujah. Thank you for your great, faithful, loyal love to all of us. We cannot promise that we remain as faithful as you. But thank you. Because of your faithfulness that holds us forever, it will never forget us. It will never forget us. Kaya salamat, Panginoon. Katulad nga ng Isaiah, sinabi niya, paano kami nakasulat sa palad mo, Ama. Hindi mo kami malilimutan. Nakatatak kami dyan. Kung paano ang mata mo, kami ay naging apple of your eye, ganun o Diyos ang iyong pagtingin sa amin. Thank you, Lord. Hallelujah. We really appreciate your love, Father. Nawa, Ama, tumatak ito sa puso ng bawat isa at matutong, Panginoon, na tunay na manampalataya at umibig sa inyo, Ama namin Diyos, na may likha sa amin, langit at lupa, at sa langit at lupa. Thank you, God. Thank you, Jesus. Walang imposible sa Diyos na sinasamba natin. Kaya kung iniisip natin, meron pang imposible sa pag-iibig at kapangyarihan niya, wala po. Father, we declare that you can do the most impossible thing that we can ever think of. Kaya, Panginoon, yung mga desires mo para sa aming buhay, nawa, Ama, yan ang matupad sa aming lahat. We give you glory. We praise you. And we claim that, Lord, because of your love, you will do that. Because of your hesed love or loyal love to us, you will do that to all of your children. To those who fear you and to those who love you and to those who have faith in you, who trust in you. Glory, glory to your name. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa atin lahat. Handa natin sarili sa ating pagkakaloob sa ating Diyos. Tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa oras na ito. Bagamat sumabay sa amin ang pagpapala mong ulan, isasabay din namin ang aming pagbibigay sa iyo na galing sa aming puso. Purihin ka sa ng pangalan mo, Panginoon. Ikaw ang naglahat ng lahat, Panginoon. Kaya ang amin lang, Panginoon, kami ay sunod sa inyo, Panginoon. Yun naman ang pakay mo, Panginoon. Di bali, mawala ang lahat, pero nakatuong kami sa inyo. Sabi nga ni Mikaya, kahit anong mangyari sa iyo pa rin kami sasamba.
Panginoon, kung ano mangyari, Panginoon. Kaya salamat sa oras nito na magbigay kami alang-alang sa aming galing sa aming mga puso. Purihin ka, Panginoon. Salamat din na tanggapin mo ng awa ang aming papuri, pagsambat pa salamat sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat. Halina't magbigay, the best ang ialay. May ngiti sa langit, awit ng papuri. Ngayon'y magtanim ng mayroong aanin. Pagpapala ng Diyos ay maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibigay ng siksik, diglig at umaabang. Babalik sa'yo ang iyong ibigay ng siksik, diglig at umaabang. Halina't magbigay, the best ang ialay. Ay hindi sa daming awit ng papuri. Iyo'y magtanim ng mayroong aanin. Pagpapala ng Diyos ay maangkin kung lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibigay ng siksik, liglig at umaabang. Babalik sa'yo ang iyong ibigay ng siksik, liglig at umaabang. Praise the Lord. Hallelujah. Nawa, na-encourage din tayo ng awitin na yun. Glory to God. At tayo naman ay dadako sa pastoral prayer. Hindi ko mabuksan yung aking prayer notes. Okay, so tuloy natin ipanalangin ang mga may sakit, no? Papalakas. At mga nangailangan financially. At yung naapektuhan ng nakaraang bagyo at maapektuhan ng bagyo ngayon, Pipito, no? Naway maingatan tayo. At pag-pray din natin patuloy, siyempre, ang ating church at ating mga kapatiran. At matatapos na ang ating malapit nang matapos ang taon 2024. Meron tayong covenant noong January. Palagay ko, wala nakatupad no sa evangelism at sa pag-aakay at para makabuo ng ating OHB. So, fail na naman tayo. 0 ang ating accomplishment. Nawa ay magkaroon tayo ng ibang strategy, no? O paano natin magkaroon ng maka-first step man lang tayo sa goal ng ating section o ng ating General Council. Okay, praise the Lord. So, alam nyo ang inyong prayer request, di ba? At yun pa rin yung binasa ko, no? Tayo manalangin. Sa pagdulog namin sa inyo, Ama namin Diyos, alam namin na hindi ka nakakalimot. Katulad ng mensahe mo sa Hosea, na ikaw ang Diyos na umibig ng tapat sa mga taong hindi tapat. Well, salamat, nandyan ka pa rin. And as we call upon thy name,
Lord, thank you that you will answer. You will answer your children. You will answer our needs. You will answer every question. You will answer, Father, every heart's desire. Kaya salamat, Ama. Hallelujah. Thank you, Father, sa katapatan mo sa amin. Tinatas namin sa inyo si Jello. Natas namin sa inyo si Tatay. Natas namin sa inyo si Eleanor. Natas namin sa inyo yung aming mga kapatid nasa ibang bansa. Natas namin sa inyo ang mga may pangailangan sa financial. Natas din namin sa inyo, Panginoon, ang mga estudyante, mga kabataan, sa pag-iingat, sa paggabay at sa pagpatuloy ng pagtulong sa kanila, Ama, at sa paghubog nyo sa kanila mga puso, O Diyos, at kaisipan at espiritu at kaluluwa. Glory to your name. Hallelujah. Hallelujah. At tinataas din namin sa inyo, Ama namin Diyos, ang mga kapatiran, ang lahat ng iyong anak, Panginoon, na sa iba't iba man na denominasyon at iba't iba man na dako at ng mundo. O Lord, ang buong church mo, Panginoon, patuloy namin itaas, nawa patuloy itong magsinag, maging handa, O Diyos, at magpatuloy sa pangangaral ng mabuting balita hanggang sa ikaw ay pumarito na uli, O Panginoong Hesus, at tunay na maghari at maideklara nyo, maiproklama nyo, o mai-establish nyo ang pagiging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na titulo nyo, O Panginoong Hesus. Hallelujah. Thank you, Father, sa pag-abot mo sa bawat pamilya, sa bawat tatay, sa bawat nanay, at pag-abot nyo, Panginoon, sa bawat isa. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for being so loving unto us all, O Father in heaven. Great. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. At sa basbas ng ating Diyos. Hallelujah! 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 Glory to you, Father in heaven, Yahweh, ang Ama ng aming Panginoong Hesus sa tagapagligtas, ng aming Mesiyas na si Jesus, at ang aming kapangyarihan, kalakasan, kaaliwan, kaliwanagan, at gabay, at tanging kasama sa mundo na ito, ang banal na Espiritong pinagkaloob nyo sa amin. Salamat sa basbas nyo ng inyong pagpapala at presensya. Hallelujah. At sa inyong Panginoon, pagbuhos ng inyong pag-ibig sa aming lahat. Sa pangalan ninyo, ito ang aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. We give you glory. Magandang umaga po sa atin lahat. Pwede na po mag-document. Pwede na rin po i-stop.